Para sa ating house tour number 76, we are in Sampaloc, Manila, and i-view natin itong pre-owned townhouse na to sa likod ko. So nasa gitna siya ng Dapitan and Espanya, and almost 10 minutes away lang siya sa UST. So tara, samahan niyo ako. Makikita nyo, elevated siya from the street level. So safe rin to nung baha dun sa Carina, lalo na kung nandun sa loob yung kotse ninyo. Okay, so kung mapapansin nyo yung facade rin natin, very unique compared sa mga ibang townhouses na facade. Ito medyo parang nakalundo, pero design niya lang yan, di ba? Takaw tingin rin yan. Okay, so kung mapapansin nyo yung gate rin natin, inatras dyan kasi yung ginawa nilang parking dyan is pa-perpendicular na lang dito sa harap, so hindi niya na nilalabas pasok. Okay, pero kung makuha nyo tong unit na to, pwede natin tong ibalik dito para at least yung kotse ninyo is nasa loob pa rin ng garahe. Okay, so tara, pasok na tayo. Kasya dito maski SUV kung i-atras natin tong gate natin na to. And also, wala tayong pin lights, pero meron tayong dalawang accent lights dito sa gilid natin, and may cove ceiling design tayo on this side. So safe tayo dito maski bumaha since elevated yung garahe natin. So safe tayo pati yung kotse natin. Sabay naglagay sila nito para if ever na ipapark mo dito sa loob, so ipaatras ka, ayan, meron ka ditong guide, hindi ka nabubunggo. So dito na rin yung ating circuit panel. Ayan. Okay, so this is our main door. Maganda na rin. Solid, sabay ito, napakahabang pull handle niyan. Sabay may malaki tayo diyang set of windows. Pasok mo is your living area. Ayan. Wala tayong cove ceiling design pero napakalaki ng mga pin lights natin. And may modern ceiling lamp tayo on this side. So dito yung living area natin. May panel board tayo dito sa ating flooring, dito sa gilid. Dito nyo ilalagay yung inyong L-shape na sofa set. And sabay dito sa side na to is yung inyong magiging media wall. So dito malaki rin yung set of windows natin dito. Ayan. Casement window dito sa ibabaw. Sabay owning window dito sa ilalim. So, mahangin and maaliwala. Sabay tinted na rin siya, so hindi ganun kaliwanag yung pasok dito sa ating living area. Okay, so ito yung hagdan natin, open riser. So, may pagka-industrial finish yung ating hagdan dyan. Sabay dito sa part na to. Meron tayo dito mga wooden slats. So, ito na rin yung nag-act as your handrail dito sa side na to. Parang naging divider na rin tong hagdan natin dito sa ating living area and dito sa ating dining area and kitchen. Tara! So, ito yung kitchen natin. L-shape layout kitchen. Sabay granite countertop, dual sink. And then, dito yung air well natin. And may included na rin tayo dito na pressure pump. Also, dito yung cooktop natin. Induction, dalawa yan. Sabay, range hood included na rin yan. Lots of cupboard space and cabinet space. Dito yung inyong magiging spot ng inyong refrigerator. If ever na dual door na fridge yung ilalagay nyo dyan, pwede pa. Sabay dito yung inyong magiging dining table set. Okay, so tarakin na tayo sa ating second floor. Meron tayo dong 4 na maluluwag na bedrooms. Tara! Yung staircase natin, solid wood planks. Yung ginamit dito sa ating threads, pati itong handrails natin is solid wood na rin. Dito sa second floor natin, may 2 bedroom tayo. Yung master bedroom natin and bedroom number 1. So, yung property natin is meron lang 2 toilet and bath. Dito sa second floor and dito sa third floor. Pero mamaya na, dito muna tayo. Ito yung ating bedroom number 1. Ayan, wala tayong balcony. So, total of 45 square meters lang yung lot area natin. So, compared sa iba ng 50, medyo mas maliit to. Pero maaliwalas tayo and hindi mo ma-feel yung 45 square meters natin. Also, ang laki ng mga setup windows natin dyan. Sabay may planter box tayo on this side. Ayan. Lagay na sila dyan ng paso or if ever, dito yung mga itatanim ninyo. Okay? Tara! May included na rin tayo dito na window type na AC unit pero kung gusto yung tanggalin yan, pwede pa yun i-negotiate. Okay? Sabay dito, floor to ceiling na built-in wardrobe. Ayan. Napakaganda pa ng condition yan. And ito, cove ceiling design dito sa side na to. Flooring natin is wood-like tile finish. Pati ito, may panel board tayo on this side. Okay? So tara! So, yung 2 bedroom na to is meron lang common toilet and bath. And compared sa ibang mga toilet and bath,
maluwag rin naman yung toilet and bath natin dito. Ito yung sink natin dyan, wall-mounted. And ito yung toilet, sabay shower area natin dito. So if ever, lalagay ka na lang dito ng shower enclosure or shower curtain. Sabay, ang ganda rin ng tiles na ginamit dito sa mga walls natin, pati may cove ceiling tayo dito sa ibabaw natin. Okay? May included na rin ng mga lagayan ng mga sabon, shampoo, lotion, towel holder, kompleto na. Pati dito sa side na ito. Okay? So tara, ito na yung ating bedroom number 1. Okay, so pagpasok mo, is your bedroom number 1, maluwag na rin. Malaking queen size, maski queen size bed ka siya dito sa ating bedroom number 1. So ulitin ko, maski 45 square meters lang yung lot area natin dito, malalaki pa rin yung mga bedrooms natin dito. Okay, so same dun sa kabila, meron tayong cove ceiling design, flooring natin, same lang rin. And malaking set of windows on this side, casement window. Maski ito nakabukas, hindi siya... Walang papasok na ulan dito or maski angge ng ambon, hindi yan papasok dito. Also, laki ng casement window natin. So ayan, maganda yung pasok ng hangin natin dito sa ating bedroom. Included na rin na AC unit. Okay, sabay ito, floor to ceiling na built-in wardrobe na may natural wood finish design. Okay, ayan, may pull-out drawer na rin yan sa loob. Soft close. Okay, na-okit na tayo sa ating third floor. Meron pa ulit tayo itong dalawang bedrooms. Let's go! Okay, so staircase natin packet sa third floor. So napansin ko rin malapad yung staircase natin. So hindi matarek yung pagkaka-design nila dito sa ating staircase. Okay, so maski matanda or mga bata, safe tayo dyan. Again, meron tayong dalawang bedrooms and isang common toilet and bath. So nagbago lang yung tiles na ginamit pero same lang ng mga materials. Ayan, meron na dito mga para sa toiletries natin. Shower area. Pati dun sa baba, meron na ring exhaust fan, sabay cove ceiling design, towel holder, toilet, and ito malapad. So maganda siguro dito kung merong drawer na rin dito, no? Okay, sabay may vanity mirror na rin tayo dyan. Okay? So ito yung ating bedroom number 3. So hindi pala master bedroom yung nasa baba. Wala sa isip ko. Since para masabi na master bedroom, kailangan may sariling toilet and bath. So bedroom number 1, bedroom number 2, and then ito yung bedroom number 3. Compared dun sa baba, pinagkaiba lang, ayan, meron tayong balcony on this side. So, ito pala. So, ito lang kalaki yung balcony natin and ito yung view mo from your balcony. Tanaw mo dito yung NLEX, SLEX connector, pati yung mga building dyan sa UST or dyan sa Espanya. So, ayan, alam nyo na malapit to sa UST. Mga 10 minutes away lang to. Okay? Sabay yung sakayan natin, isa kanto lang sabay yun. If ever na galing sa UST, bababa dito, papunta dito, pabalik dito sa bahay, doon lang sa kabilang kanto or doon sa Espanya. So, dalawa yung way natin papuntang UST. Okay? So, ayan, malaki na rin yung bedroom natin. Dito yung inyong magiging media wall. Dito yung inyong bed. Sabay floor to ceiling na built-in wardrobe on this side. Dahil mo na malalagay dyan. Yan. Sabay pull out dyan. And then dito. Okay, sabay cove ceiling design and meron tayong included na AC unit. Sabay dalawang owning window dito sa side na to. Same yung flooring natin to sa ating mga bedrooms. Tara. Sabay dito. Dito pala yung bukas. So, dito talaga, actually, yung nakabili na itong property na to, ay since meron silang yaya, pinagawa na lang nila to ng maliit na bedroom. So, manipis lang to, drywall to, or plywood lang. So, ayan, naglagay sila dyan ng double deck, if I'm not mistaken. Ayan. So, maluwag pa rin to. So, depende sa inyo kung gagamitin nyo pa to as bedroom or tatanggalin nyo na lang to para meron kayong isang malaking open deck dito sa likod. Okay? So, kung mapapansin nyo rin yung air well natin doon sa kusina, di ba, open siya. Ayan, meron tayo ditong louver. So, hindi pumapasok yung ulan papunta doon sa ibabaw ng mga cabinet natin doon sa kitchen. Ayan, so pasok lang yung hangin doon sa baba. So, dire-diretso yung airflow natin dito. Okay, sabay dito na rin yung inyong magiging laundry area. Or pwede rin doon sa garahe kung hindi nyo naman na ibabalik yung gate doon sa harap. Okay?
So ayan, kung mapapansin nyo dito, ayan, open pa yan. Pero kung sakali, pwede nyo pa yung coveran para hindi maulanan yung side na to. Okay? Okay, so meron tayong 45 square meters of lot area, 135 square meters of floor area, total of 3 bedrooms pero ginawang 4 bedrooms pero pwede nyo tanggalin yun kung gusto nyo may open deck kayo sa likod. And also 1 car garage, pwedeng nasa labas pa perpendicular or pwede ring ibalik natin yung gate para mapasok nyo yung kotse ninyo dun sa garahe natin. So sobrang lapit lang rin nito sa dapitan, sa sakayan, kanto nyo lang, pati yung babaan if galing kayong school. And yung reason nito kung bakit binenta tong property na to is kumuha sila ng isa pang townhouse kasi need na nila ng 3 yung garahe since 3 na yung kotse nila. So yeah, nag-upgrade lang sila para sa garahe. So sobrang ganda pa rin ng condition ng property na to, almost brand new pa rin. May mga konting i-repair lang like yung mga cabinets pero pwede na yung pag-usapan if gusto nyong paayos yon or as is na rin to. Okay, so if interested ka dito sa property na to, you can send us a message on our Facebook page at Townhouse Central or dito sa contact number namin. Ayan. Okay, so my name is Jello. That's it for today. See you on the next one. Bye-bye.